Wala kang naiintindihan sa mga sinasabi mo! Malaki na ako, inay. Naiintindihan ko ng lahat. Ngayon, ipagkakailan pa ba, ha? Ipagkakailan pa ba ang kamamuyan mo, ha? Baboy ka, inay! Baboy ka! Tumigil ka! Baboy ka! Baboy ka, inay! Kinasusuklaman kita! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Ang itay talaga kahit kailan kengkoy. Talaga naman. Ito pa. Alam mo na, ang totoo nga niyan nung medyo bata-bata pa ako kinukumbinsi nila akong magpalit ng reliyon. Anong relihiyon naman yun, itay? Kinukumbinsi nila akong maging isa sa mga Muslim. Oh, tapos? Bakit Kristiyano pa rin kayo hanggang ngayon? Bakit hindi kayo nagpalit ng relihiyon? Kabuntik na nga sana. Medyo magandang pagkakapaliwanag nila. Kaya ako kabuntik na maging Muslim. Ano pang nangyari? At hindi kayo naging Muslim? Binyag na lang sana ang kulang. Kaya lang biglang nagbago ang isip ko ng mga huling minuto na. Bakit po? Bakit naman po biglang nagbago ang isip ninyo? Kasi papalitan na pala ang pangalan ko ng pangalan ng Muslim. Papalitan ang pangalan ninyo ng anon man sanang ipapalit. Tsaka ano man ang masama kung papalitan nila ang pangalan ninyo? Sa totoo nga hindi maganda ang gamit ninyong pangalan ngayon Hindi ba't maganda kung napalitan ang pangalan ninyo? Oo nga, kaso ayoko ng pangalan ipapalit nila sa pangalan ko. Bakit po? Hindi rin ba magandang pangalang ipapalit nila sana sa pangalan ninyo? Ano sanang pangalan ninyo? Papalitan ba nila ng pangalan ko Amo? Anong pangit sa pangalang Apo? Maganda nga ang pangalang Abu tulad ng Abu Bakar, Abu Hasan, Abu Bashar, Abu Yusuf, Abu Saeb, at marami pang pangalan na nagsisimula sa Abu. Kaso nga, ayoko nang binigyan nilang pangalan sa akin. Ano nga pong pangalan ang ibinibigay sa inyo? Abunado. Ha? Oh, pangalan ba naman ng papangalanan nilang Abunado ako? Ayoko. Itay, Akala ko kung seryoso kayo. Talukunan naman pala yung sinabi ninyo Oo. Pangalan ba naman nila akong Abunado? Ayaw ko nga. Parang may mali. Nakakatawa talaga kayo Magmerienda muna kayo at nagmay lakas na naman kayo sa mga kalukuhan ninyo. Ay, kahit kailan, killjoy At alam mo rin ba kung anong pangalan ng nanay mo kung sakaling nag-Muslim na sana? Ano po? Aburrido. Hindi ba? Mama niya Lola, kayo pala. Pumasok po kayo. Salamat. Ay, naku, nakakapagod Ano talaga. ba yung dala ninyo? Mga ilang prutas at gulay. Ito, dalhin mo na sa kusina. Sige, akin na po. Nag-harvest kasi ang lolo mo. At ito lamang ang nakaya kong dalhin dito sa bahay ninyo. Kaya sabihin mo sa itay mo na pumunta dun sa bahay at kumuha siya ng mga kailangan ninyo. Teka, nasaan ba ang itay mo? Nasa talir pa po. Ganun ba? Ang inay mo, nasaan? Wala yata siya dito Opo, Lola. Wala nga po na naman? Saan na naman nagpunta? Hindi ko po alam. At bakit hindi mo alam? Hindi mo ba tinatanong kung saan pumupunta ang nanay mo? Magagalit lamang si inay kung tinatanong ko siya. Ay, nako.
Ang inay mo talaga, hindi na nagbago. Ganyan ng ugali noong dalaga pa siya. At hanggang gayon may asawa na nga siya Ganon pa rin ang ugali. Ano po pala ang gusto niyong pananghalian para mailuto ko na? Basta ihanda mo lamang ang ilan sa mga dala kong gulay. At ako na lamang ang bahalang magluluto. Galing dito kamo ang lola adoring mo? Opo, inay. Ay, bakit daw? Anong sabi? Wala naman ho. Ipinapasabi lang kay Itay na pumunta daw siya sa bahay nila para doon sa mga ani ni Lolo. Ha? Ay, bakit? Nag-harvest na ba sila? Oo, kaya nga po pinapapunta si Itay para kunin ang iba. Dahil kung ano lamang nakayanan ni Lolang dalhin, yun lamang ang dala niya kanina. Ay, ganito na lang, Saber. Huwag mo nang banggitin sa itay mo ang tungkol sa mga gulay na bibigay ni na itay at inay, ha? Sayang naman po Paborito pa man din namin ni Itay ang gulay. Basta, huwag mo nang banggitin para hindi napupunta ang itay mo doon. Ano ho? Paano natin makukuha ang mga gulay niyon? Mabubulok lang doon. Sobra-sobra na ho yung kinalulot lola Kaya nga ho nila ipinapakuha kay Itay. Basta, ako na ang bahala. Basta wag mo nang banggitin pa sa itay mo ang tungkol dyan sa sinabi ng lola mo. Bakit ikaw ang kumukuha ng mga gulay? Nasaan bang asawa mo? Abala ho siya sa talyer. Kaya ako na lamang ang kukuha. Makakaya mo ba namang buhatin ang mga yan? Marami yan. Hindi mo yan kayang buhatin. May isinama naman ho ako na magbubuhat ng mga yan. Ganun ba? O sige, kunin mo na ang lahat ng mga yon. Lahat ba ng mga nakasakong ito? Oo. Sabihin mo sa asawa mo, itinda niya sa palengke ang sobra para maging pera. Dahil sa dami ng mga gulay na yan baka mabulukan pa kayo. Kahit na may ref pa kayo kung hindi nyo yan ititinda sa palengke. Sige po. Dindo, halika nga dito. Buhatin mo ang mga ito. Dindo! Magandang araw po sa inyo. Magandang araw naman. Teka nga muna. Ikaw ba ang kargador na kinuha nitong anak ko? Siya po ang may-ari ng tricycle na sinakyan ko. At siya na rin ang magbubuhat nitong mga gulay. Ganun ba? Magkasya naman kaya sa tricycle yung mga gulay. 7 sako to Iba't ibang gulay. Kasya ho yan, inay. Pwedeng 3 hanggang 4 na sako sa loob. Ang iba naman ay sa likuran. At kung hindi pa magkasya, sa itaas nitong tricycle. Kung bakit naman kasi, hindi na lamang ang sasakyan ng asawa mo. Ang ginamit mo, kasyang-kasya doon sa jeep niya. Kasya naman ito, inay. O sige na, Dindo. Buhatin mo na't ilagay mo na lamang sa tricycle para makaalis na tayo. Aalis ka na kaagad. Hindi ka pa nakikita ng itay ba? Nagmamadali ho ako Ikumusta nyo na lamang ako kay Itay. Nako. Hindi ka na ba dito manananghalian? Nagluto ako ng sinampalukang manok, yung paborito mo. Kainin na lamang ninyo ni Itay, inay. O sige po, aalis na po kami. Ay, nako. Ang kulit-kulit mo. Sinabi ng pagod ang tao Sige na. Pampalis lang ng pagod. Ikaw, maaalis mo ang pagod mo. Ako, hindi ba ako napapagod? Matanda na rin ako. Isang bisis lang. Ay, ano ka ba? Umusog ka nga dyan ang init-init. Sweetheart naman, ilang linggo mo na akong dinidita. Sa pagod na ang tao, ano magagawa ko? Matulog na nga tayo. Matandang ito, oo. Pagod nga ang tao ang kulit-kulit. Tawagin mo lang ang nanay mo, kakain na tayo. Wala pong inay. Kaya tayong dalawa lamang ang kakain. Wala pang nanay mo. Sinong nagluto nitong pananghalian natin? Ako po. Hindi ko alam, anak, na marunong ka palang magluto ng apitada at tinolang manok. Hindi ko yan niluto, Itay. Binili ko lamang ho yan sa karindera ni Aling Trining. Ganun ba? Saan daw pumunta ang inay mo? Ang sabi may bibilin lamang daw sa palengke. Nako, paano kaya ito? Ikaw kung ditong nabili mong ulam, ang mabuti pa bumili ka ulit para sa inay mo. Hindi na raw ho siya manananghalian dito.
Kaya, dalawa lamang tayong kakain, itay. Sige, mauunang tayong kumain. Kung ganon, at may customer pang naghihintay sa akin sa talyer. Mauna na po kayo, itay. Ha? Hindi pa ho ako nagugutom eh. Ano? May pasado 12:00 na ng tanghali Hindi ka pa nagugutom. Nagugutom, pero... Oo, nagugutom ka pero ayaw mo pang kumain dahil walang gulay. Ganun ba? Alam naman po ninyo na umiiwas po ako sa pagkain karne ngayon, itay. Ayaw nga pala, Vegetarian ka pa nga pala ngayon, bakit hindi ka bumili ng gulay para may maulam ka sana? Ayoko ng pagkakaluto ni Aling Trining sa gulay niya. Overripe. Gusto ko yung half-cook lang sana. Bakit? Wala namang dala ng lula mo dito nung isang araw. Ubus na ba? Ubus na ho eh. Nako. Pag kasi hindi nyo pa kinukuha ang mga gulay sa bahay ni na lolo't lola. Bakit? Nag-harvest na ba ang lola't lola mo? Opo. Kasabay nga po doon sa mga gulay na dala niya noong isang araw eh. Kaya lang, hindi makaing dalhin ni Lolang lahat ng gulay na ibinibigay niya sa atin. Ang ibig mong sabihin, maliban doon sa tala niya, mayroon pa siyang binibigay sa atin na gulay. Opo. Bakit po? Hindi ho ba nababanggit ni inay sa inyo? Wala pong nababanggit ang inay mo Matagal na pong pinapakuha ni Lola. Bukas. Kunin na ho ninyo, itay. Bukas? Nako anak, paano ba ito? Kailangan kong matapos yung sasakyan na ginagawa ko. Bukas nila kukunin yun. Hindi po bale. Ako na lamang ang kukuha kina Lola. Mag-aarkilan na lamang ako ng tricycle. Ano? Wala pa bang iniuuwing gulay ang inay mo? Wala pa po. Nagsasawa na nga ho ako eh. At panay karne ang inuulam namin sa bahay. Noon pag isang araw kinuha ng nanay mo 8 sako nga ang mga yun Walang sako? Oo. Walang sako? May isang plastic bag na supot ng gulay wala ho eh. Ano? Teka. Baka naman ibininta lahat ng inay mo. Ay, nako. Ang babae yun. Ang bilin ko sa kanya ay ibinta lamang ang sobra sa inyo. Ang bilin ko nga sa kanya punuin muna ang mga ref ninyo ng gulay at saka ibenta sa palengke. Ay, nako. Ang hirap dyan Ibininta lahat sa palengke ang gulay na binigay ng lolo mo para sa inyo. Ay, siguro nga. Ibininta lahat ang gulay sa palengke. Ang nanay mo talaga, oo. Kabilin-bilinan kung huwag ibenta lahat bininta yata lahat sa palengke. Hindi bale. Meron pa namang kunti dun sa bahay. Ipakuha mo na lang sa tatay mo. Ay, galing pala dito ang apo mo. Bakit hindi mo man lang ako pinahintay sa kanya, Nagmamadali dahil may pasok pa raw siya sa school. Napadaan lang siya dito para sana kunin yung gulay. Gulay? Hindi ba't kinuha na ng anak mo? Oo. Naibenta yata lahat ng anak mo sa palengke. Hindi man lang nagtira para sa kanila. Mabuti kung naibinta niya sa palengke para naman may maibigay siyang baon sa apo mo. Kaso, wala yatang naibigay na pera ang anak mo sa anak niya. Hindi yata alam ng apo mo na nagbigay tayo ng gulay sa kanila Pagsabihan mo naman yung anak mo pag may binibigay tayo sa kanila sabihin naman niya sa asawa niya at anak niya na wala namang masasabi sa atin yung manugang mo at apo mo. Mano po, Lolo? Kawaan ka ng po may kapal. Napasyal yata ang alanganing oras ito. Wala ka bang pasok sa school niyo bukas? Meron po. Meron naman pala Bakit narito ka? Baka mali ka pa niyan Wala kasi si inay sa bahay. Naisip kong naririto siya. Naka, wala dito ang inay mo. Mula nga nung makuha niya yung 8 sakong gulay, hindi pa siya pumupunta rito. Gusto rin sana niyang makausap tungkol sa binibintang lupa ng isa kong kakilala. Baka interesado yung itay mo. Wala nga ho sa bahay ang inay. Ha? Ito nga ang mga nakalipas na araw lagi na lamang siyang wala sa bahay. Kaya naisip ko na naririto siya sa inyo. Wala dito ang inay mo. Ano kaya yan? Wala po akong baon Ano? Wala kang baon?
Hindi ka ba binibigyan ng itay mo? Binigyan kaya lang, nagastos ko dahil naisip kong hingi rin ako kay inay. Nako, wala nang inay mo dito. Ang mabuti pa, lapitan mong lola mo. Sa kanya lamang humingi para hindi ka malit sa klase mo. Sige na! Medyo maganda yata ang dating ng bagong taon pa. Sunod-sunod kang nagpapagawa sa akin ng sasakyan. Wala tuloy akong mautusan sa mga mekaniko dahil pare-pareho silang may ginagawa. Hindi bale. Blessing in disguise na din ito siguro. Na akong bumili ng spare parts ng mga sasakyan para alam ko ang presyo. Medyo matagal-tagal na rin hindi ako ang bumibili ng gamit ng mga sasakyan eh. Pero, teka, bigla naman akong kinotong. Makapasok ka muna sa fast food na yan. Kakain muna ako bago ko pumunta sa Caspers. Amparo. Si Amparo. Pumapasok sa fast food na may kasamang lalaki. Sinong lalaking kasama ni Amparo? Sino? Whoops! Teka lang, bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Ito na siguro ang perang napagbilihan mo ng gulay sa palengke, ano? Anong hito na? Sarili kong pera to, no? Ano? Nasaan ang pinagbintahan mo ng mga gulay na binigay ng nanay ko? Wala pa. Anong wala pa? Hindi mo pa ba na-dispose ang 8 sakong gulay na yon? Nai-dispose ko na lahat. Magkano na pagbilhan mo? Walang kulang 10,000. Oh, akin na, para maibili kita ng bago mong sapatos. Nai-dispose ko na nga lahat. Pero panay utang. Ano? Bakit mo pinautang? Wala pa no pera ang mga kaibigan ko eh. Huwag kang magkalala. At babayaran daw ako. Magkapera sila. Lahat ba yung pinautang mo? Hindi mo ba binenta sa palengke? Nakasalubong ko kasi si Pare Nardo at Paring Tasyo bago ako makarating ng palengke. Sinabing sila na raw ang magtitinda. Dahil nga may pwesto sila, kaya binigay ko. Kaso, inutang nga eh. Ay, nako. Ano ba naman ang mga kumpare mong yun? May pera naman sila, bakit uutangin pa? Huwag kang mag-alala. Masisigil ko sila sa lamang ng linggong ito. Oh, sige na. Kaya na tayo habang mainit pa itong in-order nating kanin at ulam. Lumalalim ng gabi. Bakit hindi ka pa naghanda ng plato sa lamesa? Kumakalam ng tiyan ko. Bakit? Kakain na ho ba tayo kahit wala pa si inay? Ha? Ang ibig mo sabihin wala na naman ang inay mo? Opo. Hindi ko nga ho siya nadatnan dito sa bahay. Kaninang pag-uwi ko galing eskwela. Sana naman kayo nagpuntang inay mo. Hindi kaya naroon siya sa bahay ng lola at lola mo? Duman nga po ako doon. Bago ako umuwi dito, wala po siya doon. Ang mabuti patawagan mo siya sa cellphone niya. Namimihasa na yatang nanay mo. Lagi na lamang umuwi ng atrasado ng gabi. Oh, naririyan na pala siya eh. Oh, Saan ka na naman ba nang galing ha? bakit? Abay, hindi kami makakain dahil sa'yo wala ka pa. Sinabi ko bang hintayin niyo ako? Bakit hindi na lamang kayo kumain kung nagugutom na kayo? Bakit? Dala ko ba ang kaldero? Oh, nagustuhan mo ba ang lugar na to? Oo, maganda siya. Pero palagay ko mas gaganda ito kung may pera ako. Bakit? Wala ka na namang bang pera? Binigay ko sa mga anak ko eh. Dalawa naman, sana ang kolehiyo ko. At 2 ang high school ko. At yung bunso naman, nasa elementary pa lang. Pero lagi namang humihingi sa akin ng pera. Teka, yung pinagbilhan mo ng gulay, hindi mo pa ba nasisingil? Hindi pa nga eh. Abot pala nagkunat sa pera ang mga kaibigan kong yun. Kung alam ko lang na hindi magbabayad agad hindi ko na sana ipinautang pa. Baka may konti kang pera dyan. Para sana sa anak ko ito eh. Bakit ka ba magbibigay sa anak mo? May ama naman siya. Iba rin kasi kung may naiaabot ako sa anak ko. Alam naman niyang may sarili akong pera. Dahil nga sa ako ang namamahala ng mga bukirin namin. Minsan ka lang naman sumemplang eh. Kailangan ko lang kasi dahil
Walang pang matrikula ang pangalawa kong anak. Oh, bihis na bihis ka. Huwag mong sabihin nga alis ka na naman. Ba hindi ka pa namimit dito sa bahay ha? At bakit ikaw? Namimirbi ka ba dito sa bahay? Lagi ka namang wala dito sa bahay ah. Wala nga akong madalas dito sa bahay pero alam mo naman, naghanap buhay ako, hindi ba? Bakit? Kung hindi ba ako maghanap buhay, mabubuhay ba kayo ng komportable ng alam mo? Abay, huwag mong isumbat sa akin ang komportabling buhay na ibinibigay mo sa akin. Dahil yan ang pangako mo sa akin bago ako magpakasal sa'yo na mabubuhay ako ng komportable. Oo. At mabubuhay lamang kayo ng komportable kung dudublehin ko ang sipag ko. Kaya huwag kang magreklamo kung lagi akong wala dito sa bahay. Dahil nasa talir lang naman ako. Halos 24 oras nandun ako nagtatrabaho. Kaya wag ka ring magreklamo kung madalas din ako wala dito sa bahay. Dahil naboboring ako. Ano? Umagang-umaga nag-away ang itay at inay mo. Si Itay naman kasi Kung gaano kadalas wala sa bahay ang itay, ganun din si inay. Hindi ko nga siya halos mahagilap sa bahay Kaya saan naman daw pumupunta? Hindi ko po alam. Abay, kung ganyang madalas na walang inay mo, at tanungin mo, baka may milagro ng ginagawa ang inay mo. Ang ganda-ganda naman ng resort na to. Napakagaan ng pakiramdam. Ang mga punong kahoy, kulay luntian. Pag-ari ito ng pinsan inay. Kaya labas-masok ako dito. Kaya pala, hindi ka nagbabayad nang pumasok tayo dito. Teka, hindi ba ang inay mo yun? Ha? Ang inay? Nasaan? Ayun siya oh! Naka-miniskirt at may ka-holding hands. Ang inay ko nga. At may ka-holding hands. Pero hindi naman si itay. Ang ka-holding hands niya. Oh, hindi ba? Ang inay mo yun, Sabel? Hindi ang inay ko yun. Kamukha lamang niya siguro. Hindi naman nagmi-miniskirt ang inay ko Siguro nga. Kamukha lang ng inay mo yan. Teka, punta tayo sa tabing dagat para mag-enjoy naman tayo dito. Parang ang si inay ang nakita ni Alice. Pero may kasama siyang ibang lalaki. Ka-holding hands pa. Hindi. Kamukha lamang siguro ni inay yun. Oh, ang inay mo, nasaan? Hindi pa ho ba siya dumarating? Hindi pa. Kaninang umaga siya umalis ng bahay pero tingnan mo ha. Gabi na. Wala pa rin siya hanggang ngayon. Hindi kaya nasa bahay lamang siya ni na Lola? Galing na rin ako doon dahil ipinatawag ko ng lola mo para dun sa bagong ari ng mga gulay. Hindi kaya naroon na naman ho siya sa amiga niya? Sa may amyanan? Galing na rin ako doon pero wala pa siya. Oh, nandito na ako. Malayo pa ako dinig na dinig ko ang pag-uusap ninyong mag-ama. Saan ka na naman ba galing ha? Ay, nakikipagkumpetensya ka na yata sa akin na wala dito sa bahay. Pumunta lamang ako sa bahay ng kaibigan ko. Ano ka ba? Bakit ka pa pupunta sa ibang bahay? May sarili ka namang bahay ha? At anong gagawin mo sa akin sa bahay na to? Buburuhin mo ako? Ayoko nga. Nakakainip dito sa bahay. Hindi ka maiinip kung igagalang mo lamang yung mga mata mo. Marami kang pwedeng gawin. Para hindi ka mainip dito sa bahay. Anong gagawin ko dito? Maglinis ng kaldero? Maglinis ng anay ng bahay na to? Ganon ang gusto mong gawin ko dito? Ano naman kung yun ang gagawin mo? Bahay mo naman ito ha. Dito ka nakatira. Amparo. Pinakasalan mo ba ako para gawin mong katulong? Abay, kung yan lang pala ang papel ko sa buhay mo, ibang lalaki na sana ang pinakasalan ko. Lalaki ang magbibigay sa akin ng lahat ng luho ko tulad ni Edgar. Hindi na kita mahintay na pumunta ng bahay, kaya pinatawag na kita. Ano nga bang pinagkakabalahan mo? At hindi mo man lamang kami mapasyalan ng itay mo sa bahay. Hindi ho ba pinagkatiwala ninyo sa akin ang pamamahala sa bukirin natin? Ayun na nga Ipinagkatiwala na namin sa'yo, pero anong ginagawa mo? Abay,
Pumunta kami ng lolo mo para kumuha ng ilang produkto sa bukid, pero nakatiwangwang naman. Walang nakatanim kahit isang munggo lang sana. Abay, kung alam ko lang na mapapabayaan mo rin lang ang trabaho mo, ay hinayaan na lang sana namin ng itay mo na magtanim ng sibuyas. Eh, hindi lang naman yun ang bukirin natin eh. May mga iba pa. Siyempre, nag-iisa akong nag-aasikaso, kaya hindi lahat ng oras mapagtutuunan ko ng panahon. Eh kung kanya rin lang pala mas mabuti pang maghanap na lang kami ng itay mo ng ibang mag-aasikaso. Eh, wag naman. Nandito akong anak ninyo. Pero ipapaasikaso nyo sa iba? Eh hindi mo naman naasikaso eh. Oo na, una. Wag na kayong mag-alala. Mula sa araw na to, ako na mismo ang mag-aasikaso sa bukiring yon. O ano? Nakita mo na ba yung car for rent shop na sinasabi ko sa'yo? Hindi pa. Pero huwag mo nang problemahin yan. Ako na ang bahalang didiskarte. Anong hindi ko po problemahin? Isa makalawa na ang senior prom ng anak mo. Ayokong lalabas na kawawang anak ko, no? Dahil ang sasakyan niya tricycle lang. Sinabi nang ako na bahala sa bagay na yan eh. Wala ka bang tiwala sa akin? Kailan ko ba kayong pinabayaang mag-iina? Lahat na nga ng luho mo binibigay ko. Eh paano naman kasi? Hanggang ngayon wala ka pang nababanggit kung may sasakyang maririntahan para sa anak mo. Abay, bigatin ang mga kaklase niya. Ayokong magmukhang kawawa ang anak ko sa special night na yon. Dahil minsan lamang dumaan yun sa buhay niya. Nung minsan lamang dadaan. May di mo naman siyang pagdaraanan at ipagdidiwang Iba yun! Iba rin ito. Dahil parehong mahalaga sa buhay ng anak ko ang dalawang okasyong ito. Hello? Oh, honey. Ano pang ginagawa mo dyan sa inyo? Kanina pa kita hinihintay dito sa motel Oh, sweetheart. Nariyan ka pa ba? Narito na ako sa motel. Tayin mo na 4 na oras lamang tayong mag-iisip dito. Sino ito? Bakit mo tinawag na sweetheart ang inay ko? Sino ka? Sigurado ka. May lalaking tumawag sa bahay niyo at tinawag pang sweetheart ang inay mo. Oo, yung lola. Hindi kaya ang itay mo yon. Kilala kong boses ni Itay. At saka bakit naman sila magtatagpo pa sa motel? May bahay naman kami. Ano ka mo? Motel? Opo! Nabigla ko kasi ako nang marinig kong boses ng lalaki na naghanap kay inay Nagmamadaling malaman ang kasagutan ni inay. Kaya hindi na ako mahintay pang magsalita. Tuloy-tuloy ang pagsasalita niya. Ano? Oo, saka lamang siya tumahimik at ibinaba ang auditibo ng telepono nang magsalita ako at tanungin kung sino siya. Pero yun nga, hindi na sumagot. Basta na lang binaba ang kabilang linya. Sige. Hayaan mo't kakausapin ko ang inay mo. Magdadahilan akong magpapasama sa kanya sa palengke para makausap ko siya ng masinsinan. Sabet! Inay, ano bang ginagawa ninyo dito sa school? Ano bang kabalbalan ang sinumbong mo sa lola mo, ha? Kinausap pa pala kayo ng lola. Oo. Ano bang pinagsasabi mo sa lola mo? At ang lakas ng loob mong isumbong mo ako sa lola mo. At kanino ang gusto niyong pagsumbungan ko? Ha, inay? Kay Itay? Magpasalamat ka't nandito tayo sa eskwelahan mo. Dahil kung hindi, kanina pa kita sinampal. Kayo naman kasi, bakit kayo nagpunta dito sa school? Hindi na ba ninyo ako mahintay na umuwi ng bahay? Lagi naman akong umuwi sa bahay ng tamang sa oras. Uy, kaya, gusto na lang akong masulong makausap para hindi marinig ng Itay? Pinabalaan kita, Sabel. Huwag na huwag mong mababanggit ang nakita mo sa itay mo. Ang lagoy ho ba, inay? Inaamin niyo na ho sa akin ngayon na may relasyon kayo ng lalaking tumawag sa bahay? Wala akong lalaki. Hindi ho ba ninyo lalaking tumawag sa bahay para apurin kayo na magtungo ng motel? Ha, Ang lalaki bang tumawag sa bahay at ang ka-holding hands ninyo sa resort ay iisa lang? Sabel, Ganun pa man, inay. Alang-alang sa ating pamilya. At alang-alang kay Itay. Palalampasin ko ito, inay.
Dahil ayokong magkasira kayo ng Itay. Pero ipinapangako nyo sa akin na titigilan na ninyo ang panloloko ninyo kay Itay. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Oh, anak. Himala at napasyal ka dito sa talyon natin. May problema ba? Ang uni kay iya ko. Wala ho. Gusto ko lamang kayong makasama. Kahit ilang oras kasi, hindi ko kayo nakakasama sa bahay eh. Pasensya ka na, anak. Kailangan magduplicate ang Itay mo. Para rin sa iyo itong ginagawa ko ng inay mo. Nangako eh, hindi kayo magkanda ugaga sa pagtatrabaho. Samantalang ang Oh, inay eh. madahimik ka bigla. Talaga bang wala kang problema? May kailangan ka ba pera o ano? Hindi ho. Gusto ko lamang talaga kayong makasama. Kahit ilang saglit lang, bago ako uuwi ng bahay. Ika na. Dito ka lamang at nariyan na yata yung gustong magrenta ng sasakyan eh. Dito ka lang ha? Bakit? Pinasok niyo rin bang renta ng yung sasakyan? Hindi pa naman, pero kapag ganyan may gustong magrenta, pinaparinta ko yung sasakyan natin na bagong pintura. Para may extra income naman tayo, anak. Naku, business-minded talaga ang airpot ko. Siyempre naman, anak, para sa yung dalawa ng inay mo ito. Wala akong hindi gagawin. Teka, ganito na lang. Para hindi ka maboring, din ka muna sa kantina na malapit, ha? Magmerienda ka muna dyan at lalapitan ko lang yung kliyente natin na magre-renta ng sasakyan. Dito ka lang, ha? Masaya ka na ba? Oo naman. Hindi ba yun kayang gawin ng asawa mo? Pwede ba? Huwag mo nang ipaalala sa akin ang mokong na yon. Pinagpalit na yata ako sa mga sasakyan niya eh. Grabe pala ang asawa mo, no? Nagawang ipagpalitan kagandahan mo sa mga sasakyan. Ay, siya nga pala. Yung hinihingi ko sa'yo, meron na ba? Meron na, syempre. Ikaw pa. Mamaya na yan. Hindi pa naman tayo alis eh. Sulitin muna natin ang nalalabingan ng oras natin. Wala pa rin si Inay. Mabuti na lamang, hindi pa tumarating si Itay. Oh, dumating pa kayo? O anak, nandito ka pala sa sala. Kumain ka na ba? Saan na naman kayo galing, Inay? Sa isa kong amiga. Sa amiga mo? O sa lalaki mo? Sabel, ano ka ba? Baka marinig ka ng ama mo. Takot din pala kayong marinig ni Itay. Bakit hindi kayo tumigil? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Tapatin niyo nga ako, Inay. Saan kayo galing? Teka nga muna. Parang nababaliktad yata ang sitwasyon. Baka nakakalimutan mong anak lamang kita at ina mo ako. Hindi ko yun nakakalimutan, Inay. Kaya't sana, huwag niyo rin kalimutan na may pamilyang tao na kayo. Oh, gabi na. Narito pa kayong dalawa sa sala. Teka, kakarating mo lang ba? Ha? Hindi. Kanina pa ako dito. Nagkukwentuhan nga lang kami ng anak mo eh. Kaya hindi pa ako nakapagpalit ng damit. Sige. Iiwanan ko lang kayo dito at magpapalit ako ng damit. O anak, mukhang biyansan itong mukha mo. May problema ba? Pinagalitan ka ba ng inay mo? Hindi po. Sige po, Itay. Hintayin niyo na lamang po si Inay para sabay na tayong kumain. O bakit ikaw? Kumain ka na ba? Oho, dumaan muna po kina Lola. Pinakain pa po nila ako bago ako umuwi dito. Sige. Matulog ka na kung ganon. At papasok muna ako sa kwarto namin ng inay mo. Baka sakaling magkaroon ka palang kapatid, ha? Ang Itay talaga, oo. Lagi na lamang kalukuhan ang anak. Napakabait. At ulirang asawa't ama ang Itay ko. Pero bakit kailangang masaktan siya?
Hindi. Hindi ko hayaang masira ang pamilyang ito. Hindi ko isusumbong si inay. Pagkasakali na makonsensya siya at tigilan na niya ang ginagawa niyang kalokohan. Anong sinabi mo? Gabi na rin umuwi ang inay mo. Opo, Lola. Mabuti na lamang. At gabing-gabi na umuwi ang itay. Kaya hindi niya nalalamang gabing-gabi na dumarating si inay. Minsan na nga silang halos magpang-abot na dalawa eh. Buti na lang. Naroon ako sa sala. Kung hindi, mahuhuli ni itay na gabi na siyang umuwi. Dahil hindi pa ito nakapambahay. Ano ba naman tong inay mong to? Kinausap ko na ayaw pa rin tantanan ang mga kalukuhan niya. Kung ako nga mismo na nakahuli sa kanya, ay ayaw pa rin umamin. Kaya pa kaya na pinagsabihan ko lang? Pag ito nalaman ng itay mo, ewan ko lang kung anong mangyayari. Kaya nga po, Lola. Gusto ko na hong isumbong ang inay sa itay sa gabi-gabi niyang pag-uwi. Pero natatakot ako sa pwedeng mangyari. Mahal naman ng itay ang inay. Huwag kang mag-alala at muli kong kakausapin ang inay mo. Hanggat hindi pa nakakahalata ang itay mo. Hindi mo ba pwedeng bawasan ang 5,000 na renta ng sasakyan? Tal, ilang oras lang naman kami. Sagad na yun, sir. Mahal din kasi ang bayad ko sa driver. Plus yung gasolina pa. Alam mo naman siguro kung gaano ang tinas ng gasolina ngayon. Ako na lamang ang magmamaneho para hindi ko na kakailangan ba ng driver. Huwag kang mag-alala. Maingat ako sa pagmamaneho. Sige, kung ikaw nang magmamaneho, bigay ko na lang sa'yo ng 3. Gawin mo ng 3,500. Sige. Ibigay ko na sa'yo ng 3,500 para magkasukihan naman tayo. Sige na. Salamat ha. Ang sarap talaga ng luto nila sa restaurant na ito, ano? Hindi ka taka-taka na biglang nakilala ka agad at binabalik-balikan ng mga customers. Oo nga eh. Alam mo, plano ko ring culinary arts ang kunin kong kurso para makapagpatayo rin ako ng sarili kong restaurant. Wala kang lugi kung ang negosyo mo ay pagkain. Sa bagay na yan eh. Magkakasundo tayong dalawa dahil gusto ko rin maging chef balang araw. Masarap daw ang luto nila sa restaurant na ito. Dito na lang tayo kumain. Kaya kita lihat dito para matikman mo rin. Talaga? Sige. Alam mo, para matupad natin ang mga pangarap na yan, magtrabaho muna tayo sa ibang bansa. Mag-ipon tayo. At pag may sapat na pera para pagpatayo ng restaurant, saka tayo magtatayo ng restaurant. Hoy! Natulala ka na dyan. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ano ulit ang sinabi mo? Hay nako, ewan ko sa'yo. Kumain na nga tayo. Kanina pa kumakalamang sikbura ko. Ano? Magsasama kayo ng ex-wife mo sa gabing ito? Oo, halang-alang sa prom night ng anak ko. Huwag mag-alala. Doon lang naman kami sa venue ng prom night Sasama ng ex-wife ko. Bakit kasi kailangan ka pang sumama? Pwede namang ang ex-wife mo ang sasama sa anak mo Kung tungkol lamang sa aming dalawa ni Sherry, sarado na ang relasyon namin. Ang anak lang naman namin ang dahilan kung bakit kami magsasama mamayang gabi. Sigurado ka ba na sa prom night, video lamang kayo magtatagpo? Hindi kaya sa biglang liko? Ano ka ba? Ikaw lang nag-iisang babae sa buhay ko. Wala nang iba. Ano ho? Pinapunta nyo lang ako dito sa bahay para sa akusasyong yan? Pinagod nyo pa ako, inay. Ay hindi lamang kung sino-sino ang nag-aakusa sa'yo, kundi mismong ang anak mo. Na naman, nagpapaniwala kayo sa Sabel na yan. Nagpapapansin lang ang babaeng yon. Ay maaring nagpapapansin lamang ang anak mo. Bakit? Masama ba? Kulang ka na siguro ng panahon sa kanya. Kaya nga nagpapapansin sa'yo Na, pinapaniwalaan nyo naman. Alam nyo kung minsan, napakalawak ng imahinasyon ng apo ninyo, inay. Heto. Heto. Imahinasyon lamang ba ito, ha?
Imagination lang ba yan? Tingnan mo nga. Hindi ba't ikaw yan? Ha? Oh. Nakita mo na? At alam mo ba kung sino ang kumuha ng litratong yan? Ang anak mo mismo na naroon sa restaurant. Kung saan kayo kumain ng lalaki mo. Inay, pwede ba? Huwag naman ninyong ilakas ang boses ninyo. Baka marinig kayo ng itay. Eh ano kung marinig ng itay mo? Mabuti ngang naririnig ng itay mo eh. Para siya mismo ang magdidisiplina sa'yo. Pero inay, wala naman hong katotohanan ang isinusumbong ng apo nyo sa inyo. Kung hindi totoo, sino ang lalaking kasama mong kumain sa restaurant? Bakit? Kung may kasama ba ako o kasalo kong lalaki, nangangahulugan na nanlalaki ako? Eh, kaibigan ko lamang ang lalaking yon. Ano ba kayo? Matanda na kayo. Pero napakamali siya pa rin yung utak ninyo. Huwag mo akong gawing tanga, Ampar. Matanda na nga ako eh. Kaya hindi mo ako pwedeng maloko. Walang sapat na ebidensya ang apo ninyo. Kaibigan ko lamang ang lalaking sinasabi ninyo. Alang-alang man lang sa anak mo, Amparo. Tigilan mo na ang kalukuhang yan. Ang anak mo ang higit na nahihirapan dito. Si Isabel ang higit na masasaktan, kaya pakiusap. Tigilan mo na ang kalukuhan mo bago pa malaman ng asawa mo! Anong ginagawa mo? Bakit nag-iimpake ka ng damit mo? Magsalita ka! Ibalik mo ang mga damit mo sa aparador mo! Ibalik mo! Totoo ba ang pagtigil na yan? O kunwari lang? Ibalik mo sabi! Concerned ka ba talaga, inay, na aalis ako? O natutuwa? Dahil mawawala na ako sa posibleng magsumbong kay itay? Ano bang pinagsasabi mo sa Ben? Huwag ka nang magmamaang-maangan pa, inay. Alam ko na may kalaguyo ka. At hindi ka matiis na makitang niloloko mo si itay. Na wala nang ibang ginawa kundi ang mahalin ka. Kaibigan ko lamang ang lalaking nakita mo. Kaibigan, magka-holding hands kayo nung isang araw? Kaibigan lang? Tinawag kang sweetheart sa telepono at sinabing naghihintay na siya sa motel? Kaibigan pa rin? Matanda na ko, inay. Hindi na kapaslit na pwedeng yung utu-utuin. Ito na yung gasolina na sinasabi ng kliyente ko. Ay, medyo may kalayuan din palang lugar na ito Sa bagay, buti lang naririto. Malayo nga naman sa mga tao. Pare, kanina ka pa ba naghihintay? Si Elpidio. Amparo. Pare, siya nga pala, si Amparo, girlfriend ko. Girlfriend? Sweetheart, si Pijo, mekaniko. Suki ko. Siya nga pala. Ito na yung susi ng sasakyan. Sweetheart, may pera ka pa ba dyan? At magkano pala ang dapat kong bayaran sa extension ng car rent? Teka, ito pala. Ano pala sa taong yun? Hirap akong ipagtawaran sa kanya kung magkano ang renta tapos may magbabayad na ako. Basta lang siyang umalis nang hindi man lang kinukuha ang kulang ko. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Hetong bayad. Wala ang sasakyan ni Pijo. Hindi yata siya umuwi. Nasaan kaya siya ngayon? Wala nga siya. Malamang nasa kaibigan niya yon, nakikipag-inuman. Kung bakit naman kasi si Dindo, napakadaldal. Pinakilala pa naman akong girlfriend niya. Imbis na makalusot pa ako eh. Wala na. Huli na ako. Di bale. Pusong mamon naman si Pijo. Kunting iyak lang at kunting lambing, bibigay ka agad. Takutin ko lang na iiwanan ko siya. Ewan ko lang kung hindi siya magmamakaawa sa akin. Pijo! Pijo! Hindi niya ako pinansin. Parang wala siyang nakita. Masama talaga ang loob. Ay, mabuti pa.
hahayaan ko muna siya. Mga kasama, alas 10 na. Sige na. Magmerienda muna kayo. At marami tayong trabaho ngayong araw. Tara mga kasama, magmerienda muna tayo. Sabi ni boss. Sweetheart? Di naman ako pinansin. Tinignan lamang niya ako. Saka na binaling sa ibang atensyon. Tatawagin ko ulit ang pansin. Sweetheart, kain muna tayo. Erneng, gawin mong dalawa yung order mo. Diyan ako kakain sa kantin ng merienda, ha? Bakit ka pa magmimerienda doon? Eh, may dala naman akong pagkain. Yung paborito kong soft drinks, kuha mo rin ako, Erneng. Talaga bang hindi mo ako kakausapin? Hindi talaga ako pinansin. Ito na rin sa akin. Tingnan ko lang kung magagawa pa yan sa akin mamayang pag-uwi mo. Kung ayaw mo akong kausapin, di wag. Ikaw lamang ba ang lalaki sa mundo? Ano ginagawa mo? Hindi nagsalita ka rin. Hindi rin kita kakausapin. Lintik lang ang walang ganti. Anong ginagawa mo, sabi? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Kailangan pa bang sagutin ko yung tanong mo? Obvious namang nag-iimpake ako, hindi ba? Hindi ka aalis. Ano? Hindi ako aalis? Para ano? Para mapanisan ng laway lagi? Ang hirap ng walang kinakausap, ano? Narinig mo ang sinabi ko, walang aalis. At anong gagawin ko dito sa bahay? Gawin mong pipe? Basta hindi ka aalis. Ayaw mo akong paalisin. Pero ayaw mo naman akong kausapin. Ano yun? At saan ka pupunta? Sa lalaki mo? Hindi ka ba pwedeng magsalita ng hindi ka nakaangil? Sino bang nag-umpisa? Ha? Sinong nag-umpisa? At sinong lalaki yung nakasama mo? Kaibigan ko lang yun. Napaka-imposible mong babae ka. Kitang-kita ng dalawa kong batang panlalalaki mo. Ayaw mo pang aminin. Bakit? Anong prueba mo na may relasyon kami ng lalaking yon? Galing kayo sa isang motel. Tapos ipagkakaila mo pa. Ang kapal ng mukha mo. May pagkailapang ginawa mo. Bakit? Nakita mo ba kami na magkapatid? Hindi ako bulag ang parot. At lalong hindi ako tanga. Pes! Nagiging tanga ka na ngayon sa pag-aakusa mo sa akin na walang katotohanan! Hindi pa ba sapat na katotohanan yung nakita ko? Nung nakita ko kayong dalawa ng lalaki mo nanggaling sa isang motel? Ipagkakaila mo pa ba sa akin? Na pinakilala ka pa ng girlfriend ng lalaki yon? Oo na! Ang paro. O ano? Masaya ka na? Dahil umamin na ako? Oo! Kalagoyo ko ang lalaking yun! Ang aparador ko! Ang mahal-mahal pa man din ang pagkabili ko dyan! Ay! Tinira mo ang aparador ko! Ako na lamang ang suntukin mo! Huwag lang yan! Ganyan ka ba talaga kasensitibo? Na mas mahalaga pa ang mga bagay kasi nararamdaman ko! Bakit kasi nagwawala ka kaagad ang hindi mo pa ako kinakausap? At may plano ka pa palang pagpatulang ilihim sa akin ang paluloko mo, ha? Umamin na nga ako, hindi ba? Ano pang ibang puputok mo ng bunti mo? At ikaw pong may ganang magalit samantalang ikaw itong nagkasala, unang alima! Bakit? Ako lang ba ang may mali? Tingnan mo nga ang ginagawa mo! Bakit? Ako lamang ang sinisisi mo! Samantalang may pagkukulang ka rin! Naghahanap buhay lamang ako para sa inyong dalawa ng anak mo! Naintindihan mo ba yun? Hindi ka pa rin natutulog. Malalim na ang gabi. Hindi na po kasi ako inaantok, Lola. Ay, may gatas sa ibaba. Ang mabuti pa ay bumaba ka at magtimpla ka ng gatas. Tsaka mo inumin para makatulog ka. Naiisip ko kasi sina inay at itay, Lola. Namimiss ko na ho sila eh. Ay, ganun ba? O sige, umuwi ka muna sa inyo. Baka nga, kaya hindi ka makatulog ay dahil sa kaiisip mo sa mga magulang mo. Kaya gawin mo na ang ipinapagawa ko sa'yo para makatulog ka at maaga kang magigising bukas para makauwi sa inyo. Sinira mo ang aparador ko. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng aparador na ito? Ang kapal talaga ng mukha mo.
na mas mahalaga pa yung aparador na yan kaysa nararamdaman ko. Anong kasalanan ko sa'yo, Amparo? Paano mo ito nagawa sa akin, ha? Paano? Minahal kita, Amparo. Pero bakit ito pang giganti mo sa akin? Bakit? Gusto mong malaman? Dahil boring ang buhay ko sa piling mo. Ano? Wala ka ng ibang hinarap, kundi ang talyer mo. Kaharap ng mga bulok mong sasakyan. Pinagkukulan natin ang kabuhayan natin ng talyan na yan. Na sinasabi mong bulok. Na pati yung sasakyan ko. Nilalait-lait mo. Kaya nga, asawahin mo na lamang ang mga bulok mong sasakyan. Pesting buhay ito, oo. Bakit kasi ikaw pa ang pinakasalan ko? Ang dami-dami namang nanligaw sa akin noon. Bakit sa'yo ako bumagsak? Pinagsisisihan mo ba na pinakasalan mo ako? Oo! Pinagsisisihan ko. Kaya bakit pa natin patatagalin ang pagsasamang ito? Anong ibig mong sabihin, Amparo? Maghiwalay na tayo. Ito lamang ba ang nadiskarte mo? Oo eh. Anak naman ng tinapa, oo. Halos maghapon kang nasa kanya, ito lamang ang mahuhut mo sa kanya. Huwag ka nang magreklamo dyan. Alam mo ba kung saan ko binayad ang perang nahut-hut ko ay Amparo? Pinambayad ko sa sasakyan ginamit ng anak mo. Eh magkano lamang ba ang halaga ng rent a car? 5,000 lang naman ang pinakamahal. Tapos sasabihin mo, ipinambayad mo? Asa ang mga iba? Huwag mong sabihing 5,000 lamang ang nahuhut-hut mo sa babaeng yon. Pinapahiram na nga kita sa kanya eh. Kapalit ng pera niya eh, tapos ito lang ang iintriga mo sa akin? Anong ibig mong sabihin? Haharapin ko ang amparo na yon at ipagtatapat ko na nagsasama pa tayong dalawa kung ito lang ang ibibigay mo sa akin. Oo na. Tatapat na ako. Natalo sa sugal ang ibang pera ko. Kaya yan lang ang natira. Hindi. Hindi ko papayag. Walang aalis sa bahay na ito. Ano? Ikukulong mo ako sa bahay na to? Papaano naman ako? Papaano ang sarili kong kaligayahan? Papaano ako liligaya? Kung nakasimangot ka lagi at ayaw mo akong kausapin. Amparo, pasensya ka na. Nadala lamang ako ng matindi kong galit sa nakita ko. Pero nakahanda akong palampasin lahat yun. Huwag ka lamang umalis. Ikinalulungkot ko. Pero tatapatin na kita. Matagal na akong nagtitiis sa piling mo. Hindi na ako masaya sa piling mo. Kaya palayain mo na ako. Ibigay mo na sa akin ang kalayaan ko. Magkanya-kanya na tayo, Pijong. Nakikiusap ako sa iyo, Amparo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Patutunayan ko sa iyo na kaya ko pang ibalik ang dating tamis ng pagmamahal nating dalawa. Palagay ko, hindi mo na yun maibabalik pa. Dahil hindi na kita mahal. At sino mahal mo? Ang lalaking kasama mo? Sa motel? Gusto mo pang sagutin ko ang katanungan mong yan, ha? Oo. Oo. Mahal ko ang lalaking nakita mo. Paano mo nagawa sa akin ito, Amparo? Paano? Pinagkatiwalaan kita. Ito lamang palang igaganti mo. Bakit? Saan ko nagkulang sa'yo? Saan, Amparo? Saan ako nagkulang? Girlfriend nga? Anong ibig sabihin ng girlfriend? Kaibigang babae, hindi ba? Kita, Amparo. Lahat ng alam kong makapagpapaligaya sa'yo, binigay ko sa'yo. Tapos sasaktan mo lamang pala ako ng ganito. Ha? Paano mo nagawa sa akin ito, Amparo? Paano? Ang tagal mo lamang pumasok nito sa kwarto. Ay maghahating kami na. Ano pa pang ginagawa mo? Eh, papasok na sana ako dito sa kwarto natin. Ah. Eh, nang madaanan ko ang anak mo. Naroon sa veranda. Nalulungkot. Ay, nako, kawawa talaga ang anak ko ang nag-away. Ewan ko ba Ang mga sa magulang. anak mo.
Maganda naman ang pagpapalaki natin sa kanya. Naging uliran naman tayong magulang sa kanya. Pero bakit ganun siya? Parang wala siyang pagpapahalaga sa sarili niyang pamilya. Ay, patunay lamang na nasa desisyon pa rin ng tao kung anong klaseng buhay ang kanyang pipiliin. Mabuti tayong mga magulang niya. Napakabait ang ating apo. Ulirang asawa si Pijo. At lahat ng gusto ay naibibigay sa kanya. Pero bakit ganon? Tila naghahanap pa rin ng pansamantalang kaligayahan. Samantalang nasa kanya na ang lahat. Ano pa ba ang kulang? Ano pa ang hanapin niya kay Pijo? Hindi kaya may pagkukulang din si Pijo. Kung may pagkukulang man si Pijo, yun ay yung kawalan niya ng oras sa pamilya niya. Dahil nakasubsob nga ito sa kanyang trabaho bilang mekaniko ng sarili niyang talye. Kaya naman pala talagang maghahanap yung anak mo. Ay, sa ka rin! Ay, Sa halip na pangaralan mo ang anak mo gusto mo pa yatang konsentihin? Amparo, nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag kang umalis. Hindi ko makakaya mabuhay kung wala ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Paano naman ako? Paano naman ako mabubuhay ng maligaya kung nakakulong ako sa 4 na sulok ng bahay na to? Hindi naman kita pipigilan sa mga pinupuntahan mo Gawin mong gusto mo. Huwag mo lamang kaming iwan ng anak mo. Ibabalik natin ang dati. Paano nga natin maibabalik ngayong alam mo na ang tungkol sa amin ni Dindo? Magpanibago tayo. Kakalimutan kong tungkol sa nakita ko. Wala akong pagsasabihin tungkol doon. Hindi ito malalaman ng mga magulang mo. Lalong hindi malalaman ng anak mo. Ikinalulungkot ko, Pijo. Pero wala na akong nararamdaman na pag-ibig sa'yo. Baliwala ang lahat. Gaano man ito kaganda sa paningin ng iba. Pero kasal tayo, Amparo. Hindi mo pwedeng basta na lamang kami iiwan ng anak mo. Kailangan ka namin. Kailangan ninyo ako? Paano naman ang pangangailangan ko? Paano ang kaligayahan ko? Mamamatay na lamang ba ako sa kalungkutan na hindi ko mararanasan ang kaligayahan? Amparo, hinihiling kong sa pagkakataon sa'yo. Dahil hindi ko kayang mawala ka. Kung talagang mahal mo ako, Pijo, ibigay mo sa akin ang kaligayahan ko. Pakawalan mo ako! Amparo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Pijo, narilito ka lang pala sa labas ng bahay. Kanina ka pa ba dito? Bakit hindi ka na pumasok? Halika, pumasok ka. Diyos yung batang to, oo. Kanina ka pa pala hindi ka man lang tumawag. Plano sana ng anak mo na umuwi ngayon dun sa inyo. Akala ko kasi natutulog na kayo. Ay nako, madaling araw pa lamang ay gising na kami ng itay mo. Tumawag ka man lang sana at nang nalaman kong naririto ka na sa labas ng bahay. Halika na, pumasok ka na. Salamat po, Inay. Teka nga muna. Parang garagal ang boses mo Umiyak ka ba? Pijo, tinatanong kita. Gusto ko lamang makausap ang anak ko, Inay. Natutulog pa nga siya pero, sandali lang. Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba? Si Amparo na lamang pong tanungin ninyo. Sa ngayon, gusto ko lang makausap ang anak ko. Ay, anong ka mo? Naririto ang manugang mo. Oo. Uy, asan siya? Bakit hindi na mo siya pinadiretso dito sa puno ng mangga? Alam mong, dito ako nagtatambay muna pagkagaling ko sa bukid. Naroon siya sa kwarto ng apo ko. Ano? Sa kwarto ng apo mo siya pinapasok? Bakit doon? Natutulog pa yung apo mo Bakit? May problema ba? Sa palagay ko,
nalaman na ng manugang mo ang kalukuhang pinaggagawa ng anak mo. Ano? Oo. Garagal kasi ang boses at hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Na para bang pilit itinatago ang mga luha sa mga mata. Hindi mo ba tinanong kung bakit umagang-umaga naririto sa bahay at gusto pang makausap ang apo mo? Ayaw ngang makipag-usap sa akin Tipid na tipid ang pakikipag-usap. Sa palagay ko nga, ay alam na niya ang kabulastugang pinaggagawa ng anak mo. Itay, Anak, anong ginagawa ninyo dito sa kwarto ko? Alam na ho ba ni na lola't lola na naririto kayo? pinapasok na ko ng lola mo dito sa silid-tulugan mo. Bakit po? Hindi na ho ba ninyo akong mahintay na umuwi ng bahay? Kailangan ko lang kasing makita ka at magkausap bago ko alis, anak. Po? Anak, magpakabait ka. Sundin mo lagi ang mga sinasabi ng lola at lola mo. Huwag kang Tay, pasawayan. ano ho ba kayo? Kung magbilin kayo parang hindi na tayo magkikita pa. Hindi naman sa hindi na tayo magkikita. Magkikita pa naman tayo, pero matagal pa siguro bago tayo. Ang ibig po ninyong sabihin totoong aalis kayo? Oo, anak. Pero bakit ho? Bakit kayo aalis, Itay? Anak, mag-alala ka mabuti At huwag na huwag mong pamamayaan ang sarili mo. Sige, aalis na ako. Itay, sandali lang, Itay! Anak ko. Mahal na mahal kita. Huwag na huwag mong pamamayaan ang sarili mo. Itay, huwag na kayong umalis. Kailangan ko namin ng inay. Hindi ako kailangan ng inay mo. At kung may kailangan akong gawin, yun na yung lumayo muna, pansamantala. Habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Dahil, kung hindi, baka makapatay ako ng tao. Ay, naku, ganoon ba? Sa pagitan ng pagkikti ng apo mo ay naisalaysay niya sa akin kung paanong nahuli ni Pidyong ang anak mo na may kalaguyo. Pinakilala pa ng lalaki si Amparo kay Pidyo na girlfriend nito. Ano? Yun pang kalaguyo ng anak mo ang nagpakilala kay Pedro. Nag-girlfriend dito. Oo. Hindi nga naman alam nung lalaki na asawa na pala ni Amparo ang kaharap. Ito namang manugang mo na napakabait, kinuha lamang daw ang susi ng sasakyan at iniwan sina Amparo at ang lalaki yon. Ano ba naman itong anak mo? Napakabait na asawa ni Pedro. At hindi naman tayo nagkulang ng pangangaral sa kanya. Nagawa pang ipagpalit ang asawa doon sa lalaking yon. Wala tayong magagawa. Nariyan na yan alangan namang itakwil natin si Amparo, anak natin yon. Oo nga, kaya lang umaabuso ng masyado yung anak mo. Hindi nag-isip kung tama ba o maling ginagawa. O ano ngayon? Hindi siya mismo ang sumira ng pamilya niya. Teka nga muna, Teka. Bakit? Anong gagawin mo? Pupuntahan ko siya sa kanila. At pagpapaliwanagin ko sa kanyang ginawa. Mag-aaway lamang kayong dalawa doon. Pahupain mo muna ang sitwasyon, saka mo siya kausapin. Inay, nasaan ang Itay? Alam niyo ba kung nasaan siya? Abay, balay ko. Bakit mo ako tinatanong? Di ko nga siya nagisnan Ano kasi ang ginawa ninyo sa kanya? Anong ginawa ko sa itay mo? Bakit ako ang tatanungin mo? Hindi ba't nagtungo siya doon sa bahay ng lolo't lola mo? Ako nga dapat na magtanong kung anong pinagsasabi ng itay mo kina lolo't lola mo. Walang sinasabing Itay kina lolo't lola. Kung nagpunta man siya doon, ay para lamang magpaalam sa akin. Ha? Ganon? Mabuti ka pa kung ganon. At sa'yo siya nagpaalam. Samantalang ako na asawa, hindi ko alam kung saan nagpunta. Tuloy mo nang habang tinangangalandakan kay Itay. Ang kamulastog ang ginagawa mo, Inay. Ano bang sinasabi mo dyan? Heto nga't inaayos ko tong aparador na sinira ng tatay mo. Sukat ba namang pinagsusuntok?
Ang mahal-mahal pa man din ang pagkakabili ko nito. Bakit nga ba pinagsusuntok ni Itay yan? Aba, iwan ko. Nadatnan ko lamang siyang nagwawala dito sa bahay. Hindi yun magwawala kung walang masakit na natuklasan. Teka nga muna. Ano bang pinagsasabi mo sa Itay mo, ha? Kung ano siguro ang sinumbong mo sa kanya, no? Kung gusto kitang siraan kay Itay, matagal na sana. Kaso, dahil gusto kong mapanatiling buo ang pamilyang ito, kaya hindi ako nagsasalita laban sa inyo. Pero bakit ganon? Bigla na lamang nagpaalam sa akin ng Itay. Bakit? Bakit mo ba ako ginugulo? Hindi ba't sinabi mong magbabakasyon ka doon kina lolo't lola mo? Bakit ka nandito? Napaka-imposible mo talaga, Inay. Pati yata ako na anak mo ay ayaw mong naririto sa bahay. Bakit? Para madala mo dito ang lalaki mo, ha, Inay? Baka nakakalimutan mo na magulang mo ako at anak lamang kita! Ikaw naman kasi, Apo. Sinabi ko na sa'yo huwag ka munang umuwi dahil matagal pa naman ang pasukan eh. Gusto ko lang po kasing kumprontahin ang inay ko. Problema ng mga magulang mo na yon. Yun na nga ho eh. Problema nilang dalawa. Kaso akong nasasaktan. Hindi ko alam kung sino sa kanilang kakampihan ko. Dahil pareho silang mahal. At ayaw ko na isa man sa kanila ay mawala sa akin. Pero tingnan ninyo. Umalis ng Itay. At hindi ko alam kung babalik siyang muli sa amin. Ayan, at kakausapin ko ang inay mo. Kahit siguro paano pakikinggan ako. Pero paano niyan, Lola? Saan natin hanapin ang Itay ko? Saan ho ba posibleng pumunta ang Itay? May palagay ako na nagpunta lamang siya sa mga tiyahin at tiyuhin mo sa probinsya ninyo. Oh, diba meron naman kayong bahay doon? Natitiyak kong naroon ang Itay mo. Maaring nagpapalipas lamang siya ng sama ng loob pagkatapos ay babalik din sa inyo. Puntahan ko kaya siya, Lola? Ikaw ang bahala. At teka, gusto mo bang samahan kita na magpunta sa mga kamag-anak ng Itay mo? Huwag na ho, Lola. Alam ko namang puntahan ang bahay ni na Tita Pasing at Tito Iping. Sige. Sabihin mo sa akin kung kailan ka pupunta ron para meron ka namang mabitbit na mga gulay at bunga ng ating mga punong kahoy. Sa susunod sigurong linggo, Lola, ay pupunta ako sa family house ni na Itay. Sigurado ka? Hindi na babalik ang asawa mo dito? Oo, sabi eh. 2 bag na malalaki ang dala niya. Bakit? Nag-away ba kayo? Ikaw kasi. Bakit ako sinisisi mo? Sarili mo dapat ang sisihin mo. Hindi ka nag-iingat sa pakikipagkita sa akin. Ikaw itong nagpakilala sa akin sa kanya na girlfriend mo. Ano? Ipinakilala kita sa kanya na girlfriend ko? Oo, hayan tuloy. Nabuking ako. Teka nga muna. Hindi naman kita pinakilala ang girlfriend ko Maliban lamang dun sa suki ko. Siya nga asawa ko. Ano? Asawa mo yung pinagrentahan ko ng sasakyan? Oo. Kaya't ano pa bang aasahan mo na mangyayari? O di umalis, iniwan ako. Malay ko bang asawa mo na pala ang kaharap ko? Asa nga pala? Wala yata akong nakikitang anak mo. Magtatatlong araw na ako dito pero hindi ko pa rin nakikita. Akala ko ba may isa kang anak? Meron nga, pero nandun siya sa bahay ni na Inay at Itay. Hindi ba siya dito umuwi? Dito umuwi, kaya lang nitong bakasyon sa eskwela, nagpaalam na doon muna kina lolo't lola niya. Maganda raw doon kasi dahil nasa bukid, sariwa at malamig ang sabyo ng hangin. Oo, kaya pala. Oo. Inay! Inay! Ha? Ang anak ko! Anong ibig sabihin nito, Inay? Ano? Anong ibig sabihin nito, Inay? Ha? Sweetheart, palagay ko dapat kayong mag-usap na mag-ina ng anak mo. Sige, alis muna ako. Inay? Totoo ba itong nakikita ko, ha? Totoo ba? Anak,
Hayaan mo akong makapagpaliwanag sa'yo. Anong ipapaliwanag mo ha, inay? Ano? Nagawa mo ba talagang dalhin dito ang lalaki mo? Ganito kasi yun. Wala pang isang linggo. Wala nang umalis ang itay eh. Dinala mo na dito ang kalaguyo mo. Dito pa mismo sa bahay na pinatayo ng ama ko. Hindi ka na nahiya. Baboy ka! Baboy ka! Sumosobra ka na! Sige! Sampalin mo pa ako! Sampalin mo pa ako! Sumusobra ka na! Hindi mo na ako nire-respeto bilang ina mo! Bakit? Sa palagay mo ba? Ay karapat-dapat ka pa rin respetuhin, ha, inay? Ngayon ako naniniwala. Ang itay mismo, ang nakatuklas ng kababuyan mo. At mas ninais pa nitong umalis kaysa patuloy siyang masaksihan ang kalagyan mo. Tumigil ka na! Wala kang naiintindihan sa mga sinasabi mo! Malaki na ako, inay. Naiintindihan ko ng lahat. Ngayon, ipagkakailan mo pa ba, ha? Ipagkakailan mo pa ba? Ang kababuyan mo, ha? Baboy ka, inay! Baboy ka! Tumigil ka! Baboy ka! Baboy ka, inay! Kinasusuklaman kita! Baboy ka! Sabel, ako, hindi ka nang naaw kay Itay. Napakabait niyang asawa sa iyo. Puliran siyang ama. Ito pa ang gagawin mo sa kanya? Ano pa ba ang hahanapin mo kay Itay? Ano pa ba ang kulang ni Itay? Bakit mo nagawa ito kay Itay? Bakit? Bakit? Whoops! Teka lang, bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ano pa talaga ang nangyari? Bakit ganun na lamang ang galit ng anak mo sa'yo? Ay, ewan ko ba sa batang yan? Lumaki lang wala ng respeto. Baka naman may ginawa ka o sinabing labis niyang ikinasaktan. Di naman ganyan ang anak mo ah. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Makaalis na nga. Saan ka pupunta? Amparo! Ewan! Ba't ang jasking babae nito? Pati ako dinama ay. Teka nga't kakausapin ko ang apo ko. Mabuti na lamang kamo at pinagbuksan din ako ng pintuan ng kwarto niya. Unti-unti nitong ikinuwento ang kanyang nasaksihan. Pero halos mapudpud ang kamay ko sa kakakatok bago ako pinagbuksan. Ay, hindi mo masisisi ang apo mo sa mga kinikilos niya. Abay, kasalanan naman pala ng anak mo eh. Ha? Dalhin ba naman yung kalaguyo yun sa bahay nila? Abay, talagang maghahalong balat sa tinalupa. Ang mabuti siguro, kausapin mo yung anak mo. Dahil maging ako ay hindi na niya pinapakinggan. Tinalikuran ba naman ako habang nagsasalita ako? Kinakausap siya. Kung hindi ba talaga siyang bastos? Ayahan mo ta. Pagkagaling ko bukas sa barbershop, dadaanan ko sa bahay nila para makausap ko yung anak mo. Ay, oo. Dahil maging siya man, nasasaktan na rin. Mag-ama ang kapwa mawawala sa kanya eh. Ay, nako, hindi mabuti. At nang maramdaman naman niya kung papaano maiwan nagmahal sa buhay. Ay, ang ganda-ganda ng buhay pinagpalit sa isang lalaki lamang. Kaya bukas, ewan ko kung makapagpipigil pa ako. Makamasa pa ko yung anak mo. Ha! Hindi nag-iisip. Kalandian ang iniisip at hindi ang sarili niyang pamilya. Ilang linggo na lang at magbabakasyon na. Mapapasyalan ko si Itay sa bahay ni Tita Ida. Ang nakakabatang kapatid ni Itay na kahit hindi ko pa namimit sa personal ay panatag ng loob ko sa kanya. Ha? Parang namumukhaan ko ang lalaking ito. Si Amparo yun. Sino ka? At anong karapatan mo na basta ka na lamang papasok dito sa bahay namin? Kung anong karapatan mayroon si Amparo sa bahay na ito, ay siya rin karapatan ko. Dahil iisa kami. Ang kapal naman mukha mo. Hindi ka na nahiyang umapak sa bahay na pag-aari ng ama ko? Ikaw siguro si Isabel, no? Maganda ka rin pala tulad ng ina mo. Bastos!
umalis ka ngayon din sa pamamahin na pag-aari ng itay ko. Tabel, wala ka na ba talagang natitira kahit katiting na respeto sa kapwa mo? Bakit? Hindi mo yan sabihin sa sarili mo, inay? Wala kang nga bang natitirang kahit konting respeto sa sarili mo? At nagawa mo pa talagang paakyatin ang kalabuyo mo sa bahay na pag-aari ng ama ko. Tindo, mas mabuti siguro kung umalis ka muna. Bumalik ka na lamang dito sa ibang araw. Okay, sweetheart. Bang mo, sweetheart. Bastos! Mga baboy kayo, mga baboy! Umalis ka, lalaki, sa bahay nito, umalis ka! Okay. Talaga bang wala ka ng itinirang respeto? Kahit man lang sa sarili mo, inay? Paano mo nagagawang pakitin sa pamamahay nito? Ang kalaguya mo at sa harapan ko pa! Mapapaakyat ko ang kahit sino sa bahay na to dahil bahay ko rin ito. At uli-uli ha, huwag mong babastusin ang bisita ko dahil kung hindi, ikaw ang palalayasin ko sa pamamahay na to. Inay! Hindi talaga ko uuwi sa bahay na yun. Wag naman ako. Ikaw nga ang tagapagmana ng bahay na yun eh. Ako, tagapagmana. Pero ang linaw-linaw ng sinabi ni inay. Sa susunod daw na bastusin ko ang kalaguyo niya, ako ang palalayasin niya. Pwes, hindi niya ako kailangang palayasin pa. Dahil hindi talaga ako aabak sa bahay na pinagmamalaki niya. Iyan ang wag na wag mong gagawin ako. Sapagkat sa oras na hindi ka na uuwi sa bahay na yun, magagawa ng dindo na yun ang kahit na ano. Lalo na't kayang-kaya niyang paikutin ang ulo ng inay mo. Kaya huwag kang umalis doon. Pumunta ka sa bahay ninyo ngayon at huwag mong iwan ang bahay ninyo kahit ano ang mangyari. Ang sabi ng napagtanungan ko ay ang may tarangkahang bakal ang bahay ni Tita Ida. Eto, naririto na ako sa harap ng bahay. Tatawag na lamang ko. Tao po! Tao po! Wala naman yatang tao. Tita Ida? Tita Ida? Sino ka? Bakit mo kilala ang Tita Ida? Sino ka ba? Kapatid po ng itay ko si Tita Ida. Kapatid ka mo ng tatay mo ang Tita Ida na tinatawag mo? Opo. Sandali! Ikaw ba si Sabel? Ang anak ni Kuya Pijo? Kayo po ba si Tita Ida? Anak ko! Ang laki-laki mo na, Sabel! Si Itay po. Nasaan po siya? Kinalulungkot kong sabihin sa'yo. Pero baka hindi mo na makikilala ang itay mo. Bakit po? May sakit ang itay mo. Nagbibilang lamang siya ng araw. Ano? Oo. Halika. Pumasok ka. At nang makita mo ang tatay mo. Itay? Isabel. Anak. Itay, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit ang payat-payat mo? Mahal na mahal kita, anak. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ang daya-daya ninyo, Itay. Sinasabi niyo lagi sa akin na huwag kong pabayaan ang sarili ko. Bakit kayo? Pinabayaan mo ang sarili mo. Bakit ninyo pinabayaan ang sarili mo, Itay? Masaya. Ako na lilisanin ang mundong ito. Dahil nakita ko na ang pinakamamahal kong anak. Itay, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Gagaling pa kayo. Gagaling pa kayo. Dadalhin ko kayo sa ospital. Gagaling kayo at tulad ng dati. Magbabarbecue tayo sa harap ng bahay. Ipatawarin mo ako, anak. Kung nakikaya ako sa inay mo, kung sarili ko lang iniisip ko, at hindi ka, ipatawarin mo ako, anak. Tuloy na nang mapag-isip-isip ko nga. Meron ka na ba? Nagagalingan sa... Itay, huwag ka...
Hindi na kayang gamutin pa ng doktor ang nararamdaman kong may sakit ako, anak. Magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Gagaling ka ba, Itay? Anak, hihina na ako. Gusto ko nang magpahinga muna. Itay? Papahinga muna ako, anak. Mahal, tandaan mo. Mahal na mahal ko kayong dalawa ng inay mo. Patawahan mo ako. Doon at kalimutan ko. Meron ka pang pangailangan ng pagkalinga ko. Yun ay ikaw. Pero huli na ang lahat. Dahil hindi na kinaya ng katawan ko. Labis na. Sa mga alkohol. Patawag ko kaya ako ng kasakit. Itay! Itay ko! Alam mo na. Mahal. Huwag mababayaran sa hili mo. Lahat mo sa akin na lumabalik ka sa buhay. Gahan mo kawalang hustisya ang mundo. Huwag mong mabayaran sa sarili mo. Mahal mo ang sarili mo. Magtira para sa sarili mo. Walang taong minahal mo. May lakas ka pa. Huwag mo kong gayahin na lang. Paalam. Mahal na mahal kita. Itay! Mahal na mahal kayo ng inay mo. Itay! Itay! Si Dindo? Nasaan siya? At sino ka? Sino ako? Ako lang naman ang asawa ng lalaking kinakasama mo. Ano? Narinig mo ang sinabi ko? Asawa ako ni Dindo. Ang kapal naman ng mukha mong tawagin pang asawa mo ang ex-husband mo? Ex-husband? Pwede bang maging ex-husband ko siya? Ito, tingnan mong tiyan ko. Buntis ako ulit. Para sabihin ko sa'yo, dalawa tayong pinagsasabay niya sa isang gabi. Hindi mo ba napapansin na madalas ay nagigising ka na wala na sa tabi mo si Dindo? Alam mo ba kung bakit? Kasi, binabalikan ako sa gabi. Ito ngang ebidensya, oh. Buntis ako ulit ng aming panglimang anak. Sweetheart, sino yung kausap mo? Tansyahin mo nga yung polo ko. Hoy, Dindo! Sinungaling ka! Ang sabi mo, mag-overtime ka sa trabaho. Pero iba palang klaseng overtime ang ino-overtime mo. Ano ba yung babaeng ingay-ingay? Ngayon, Dindo, tapatin mo nga ako. Nagsasama pa rin ba kayo ng babaeng ito? Ha? Mamili ka. Ako o ang babaeng ito na sinabi mong ex-wife mo? Oh, tapatin mo siya. Huwag kang magkakamali ng sagot dahil 4 ang anak mo sa akin. Mawawala kaming lahat sa'yo. Maging itong ipinagbubuntis ko kung magkamali ka ng sagot. Ano ba kayong dalawa? Hindi na kayo nahiya. At ikaw naman ang paro. Bakit naman hinayaan mong dito kayo sa pintuan mag-usap? Tignan mo nga. Sa inyong dalawa ang tingin ng maraming tao. Sagutin mo ang tanong ko. Sino sa aming dalawa ng babaeng ito ang pakikisamahan mo? Mamili ka! Alalahanin mo, Dindo, hindi lamang ako ang mawawala sa'yo, kundi pati na ang 5 anak mo. Isabel, anak, halika na. Umuwi ka na sa bahay. Mag-isa na ako doon. Naalala mo lamang ba ako ngayon? Dahil wala kang kasama sa bahay? Hindi ba pinagtabuyan mo ko doon? Para bigyang daan ang lalaki mo? Anak, patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko lahat ng paniginawa ko. Lumuha ka man ng dugo. Hindi mo na may babalik.
ang buhay ng aking ama. Ikaw ang pumatay sa Patawarin kanya. mo ako. Isa pang pagkakataon ang hinihingi ko sa'yo. Umuwi ka na sa bahay. Bakit? Nang humingi ba ng isa pang pagkakataong intay ko, pinagbigyan mo? Kaya magduso ka! Tulad ng pagdurusa ng aking ama dahil sa'yo! Anak, patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko ang mga nagawa ko sa inyo ni unang tatay mo. Umuwi ka na sa atin, anak. Umuwi ka na. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.